Manalangin mga minamahal, mag-pray tayo. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang pinakamamahal na pa Jesus. Magandang gabi sa iyo sa unang panalangin ng beloved Pastor Willie Estrada Almeda, the End-Time Prophet, Loving God. Salamat. Mula umpisa namin binalagawain ay kay kasama namin, mahal na Panginoon. Bago ang lahat, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, saan man kami nagkulang, nagkakamali sa isip, salita, sa gawa na hindi mo kinalugdan. Mahal na Panginoon, linisin mong puso't isipan namin, hugasan mo yung dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon Jesus. Marapatin mo kami, sakdalin mo kami sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ihanda mo kami, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyo banal na presensya, mahal na Panginoon. Salamat sa paglangis sa bawat bahagi namin binalgawain, mahal na Panginoon Jesus. Pagkilos, sumainam sa aming kalagitnaan. Bago lahat, mahal na Panginoon. Daluyang pagpapalang espiritual ang malhabi na iyong balingkot sa ganaakin, wala akong magawa, mahal na Panginoon. Sa iyo ako maasa, ikaw maglagay kataga salita na dapat kong bigkasin, mahal na Panginoon. Buksan mong pangunawa na may bilabid kapatiran sa lugar na ito na maunawaan nila yung banal salita, mahal na Panginoon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan and we bind the power of darkness, unbelief and doubts. Set on kasaut, be bound to hell, be there forever and ever. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Makaupo tayong lahat mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po nating mahal na Panginoon. Bago ang lahat, ako muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. At hindi natin malilimutan mga gintong aral turo ng ating beloved parents in the Lord. Sa pangunguna po natin, dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda, the End-Time Prophet of our loving God. At pag-alala sa magitong turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda. At ipaabot natin pagmamahal at pagbati mga minamahal sa lahat ng Almeda children mga minamahal mula sa kanilang mga manugang, apo, anak mga minamahal. Sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved workers, sa ating beloved kapatiran na mainit naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa ating mga live webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba yung dagat man, sa mga OFW, na palaging nakaabang sa ating banal gawain sa lugar na ito, ako ng Zamboanga City. Magandang gabi sa ating lahat at lalo higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pag-aralan natin ngayon, mga minamahal, itong ingatan mo ang iyong puso. Bantayan natin, ingatan natin ating puso, mga minamahal. Baka ito'y maligaw, mga minamahal. Dahil pag ito'y naligaw, hindi tayo kalugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung ating puso naka-align, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Iyon ang pinakagusto ng ating Diyos. Pag naka-align ang iyong puso sa mahal na Panginoon, mga minamahal, malulugod ang Diyos. Mga minamahal. Dahil sabi ng banal na kalugsatan, mga minamahal, dahil ang ating puso nagdadala ng buhay, at nagdadala rin ng kapahamakan. Pag ito'y naka-align sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sigurado ang buhay na walang hanggan. Pag ito naman, mga minamahal, ay nakalihis sa ating mahal na Panginoon, ang ating puso, mga minamahal, papunta naman tayo sa kapahamakan. Kaya, ang gusto ng mga minamahal, yung kanilang puso, lihis sa daan ng mahal na Panginoon. Kaya mapapalad tayo dahil nasumpungan natin ang ating mahal na Panginoon. Naturuan tayo, mga minamahal, at natutunan natin paano natin alagaan, paano natin ingatan, paano natin bantayan ang ating mga puso upang ito'y naka-align sa ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin natin, una natin talata, dito po sa aklat ng Proverbs 4:23. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, kabanatay 4, talata po ay 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi pa ng kawikaan, mga minamahal, sa 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kaya pala mga minamahal, pag gusto natin ng langit, mga minamahal, kailangan yung ating puso naka-align sa mahal na Panginoon. Dahil pag nakalain sa mahal na Panginoon, kakalugdan ka ng Diyos, mga minamahal. Kasi mga minamahal, ang ating puso, mga minamahal, ito yung mag-guide sa atin, mga minamahal. Kasi itong ating puso, ito yung tirahan ng ating mahal na Panginoon. Sa tuwing pananambahan natin, mga minamahal, ang Diyos kumakatok. Ngunit, mga minamahal, pag ating puso, mga minamahal, may haka. May dalawang haka ang ating puso.
may mayroong mga kirot ang ating puso, mga minamahal, magugulat ka, hindi mo madadama ang presensya ng Diyos. Hindi papasok ang mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, ang pinapasukan ng ating mahal na Panginoon, yung puso na malinis, mga minamahal, na dawalang hak. Ang alam ng mahal na Panginoon, ang papasukan niya, yung puso na ka-align sa ating mahal na Panginoon. Kasi pag hindi na naka-align, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, kusang lalayo sa atin. Kaya ang kailangan naman natin, magsusumamo, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, aalisin natin yung mga harang, mga minamahal sa ating puso, mga minamahal. Yung mga galit sa ating puso. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, maingatan natin ating puso. Dahil pag naingatan natin ng buong sikap, mga minamahal, ito'y dadaluyan ng buhay na walang hanggan. Patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Dahil ang kaaway, mga minamahal, ngayon nagdo-double time. May gagamitin ang mga kaaway, mga minamahal, minsan pamilya mo, mga minamahal, minsan kaibigan mo, mga minamahal, upang ang iyong puso magdamdam. Maniwala ba kayo, mga minamahal? Amen. Minsan gagamitin. Magugulat ka, mga minamahal, minsan magdamdam, minsan magalit ka, mga minamahal, magalit ang iyong puso. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, ngunit tayo, mga anak ng Diyos, alam na natin, pag dumating mga oras na yan, mga minamahal, may panangga na tayo, mga minamahal. Bakit? May tinuro na sa atin ang ating mahal na pastor. May tinuro. Sumigaw ka lang, tawagin mong pangalan ng mahal na Panginoon. In Jesus' name, haka ng puso, gawa ng kaway, lumay ka sa pangalan ni Jesus. May panangga tayo. Kaya, kawawa yung mga tao, mga minamahal, hindi nila na alam, hindi nila nalaman kung paanong gagawin, mga minamahal, upang maalis yung barrier, yung harang, mga minamahal, na pupunta sa kanilang puso, mga minamahal, para maggalit ang kanilang puso. Ngunit tayo, alam na natin. Minsan nga, kahit alam na natin, mga minamahal, minsan pinapaubaya natin yung ating puso magalit. Bakit kaya, mga minamahal? Dahil sa pride ng tao. Amen. Kasi pag yung pride mo, mga minamahal, kinain mo, mga minamahal, ibinigay mo sa mahal na Panginoon, marunong kang magpatawad. Pag marunong ka na magpatawad, yung haka ng iyong puso, mga minamahal, ang gaan ng iyong pakiramdam. Pero pag hindi ka marunong magpatawad, magpakumbaba sa harapan, mga minamahal, ating mahal na Panginoon, yung galit na sa iyong puso. Na hindi mo maingatan ngayon ang iyong puso. Paano ka dadaluyan, mga minamahal, ng buhay kung hindi mo maingatan ang iyong puso? Kaya pinapaalala sa atin, mga minamahal, itong versikulong ito, mga minamahal, upang maingatan daw ng buong sikap ang ating puso, mga minamahal, para dadaluyan ng buhay, mga minamahal. Bakit? Dahil ang kaaway nagdo-double time na ngayon, mga minamahal. Alam na natin, marami ng senyales, marami ng mga pangyayari, mga minamahal, na andyan na, mga minamahal, malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, madatnan tayo, malinis ang ating puso, mga minamahal. Walang haka ating puso. Dahil bakit po, mga minamahal? Ang mahal na Panginoon, hindi tumitingin, mga minamahal, sa ano ating katayuan. Sa ano ang ganda, sa ato ang katangkaran, mga tumitingin ang mahal na Panginoon sa laman ng ating puso. Basahin natin, dito sa aklat ng unang Samuel, 16:7, talon sa 10 at 11. Amen. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanata 16, mga talata po ay 7, talon sa 10 hanggang 11. Sa 7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mo tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sa 11, at sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso at narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya'y dumating dito. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, bago siya pumili, mga minamahal, gusto niyang ipalit
mga minamahal, pinalit niya kay Haring Saul si David bilang hari ng Israel. Sabi pa rito, mga minamahal, itinuro ng mahal na Panginoon kay Samuel, mga minamahal, doon ka sa bayan, mga minamahal, sa tatay ni David, mga minamahal. Doon ka pupili sa kanyang mga anak. Ngunit mga minamahal, unang dumating yung panganay, nakita niya mga minamahal ni Propeta Samuel, magandang lalaki, matangkad, matipuno, mga minamahal, makisig. Sabi niya, ito na. Ito na. Sabi niya rito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nakapa-importante, mga minamahal, yung puso natin, mga minamahal, na tayo ba'y kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, pag pumili, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, na yung makasunod ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya mong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil si David, mga minamahal, kaya siya pinili ng mahal na Panginoon. Dahil hindi pa niya nakilala ang mahal na Panginoon, alam niya may Diyos na makapangyarihan. Siya ay nagbabantay ng mga tupa, alaga ng kanyang mga minamahal, ng kanyang mga kawan, ng kanyang mga magulang, mga minamahal. Habang siya nagbabantay, tinitingnan niya matupa, wala siyang ginawa kundi magpuri sa Diyos. Iyon ang gusto ng mahal na Panginoon. Yun ang kahinaan ng mahal na Panginoon, yung awitan mo ang Diyos. Dahil pag inawitan mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, pag nahipo mo ang puso ng mahal na Panginoon, kalulugdan ka ng Diyos, mga minamahal. Kaya magugulat ka nga. Bakit ba naging choir ka, mga awit ka? Hindi naman tao ang pumili sa iyo, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya makikita mo, mga minamahal, pag hindi kalooban na ikaw manatili sa iyong posisyon, mga minamahal, kusa kang aalisin ng mahal na Panginoon. Kasi, pag choir ka, ayaw ka naman sumunod, mga minamahal, sa utos, sa palatuntunan, mga minamahal, aalisin ka ng mahal na Panginoon. Pero kung ikaw, mga minamahal, nakikita ng mahal na Panginoon yung puso, alam mo yung palatuntunan, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Pero pag masunod mo, mga minamahal, magugulat ka, mga minamahal, kahit nakaedad ka na, nanatili ka pa rin umaawit sa mahal na Panginoon. Bakit? Hindi tao ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang naghirang sa iyo para maging mga awit ka. Katulad din sa mga ngaral, mga minamahal. Ang mga ngaral, hindi siya pumili, naging mga ngaral, mga minamahal. Ang Diyos ang pumili, mga minamahal. Bakit? Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, yung makasunod sa kalooban ng Diyos. Alam kasi ng mahal na Panginoon, kahit hindi natin banggitin yung ating, ang puso kasi, mga minamahal ng tao, ang tao kaya niyang magplastikan. Kaya niyang sumunod, pero ang iyang puso ayaw. Kaya niyang magpatawad, pero ang puso niya ayaw. Kasi kaya niya magplastikan. Pero wala tayong maitago sa mahal na Panginoon. Dahil habang nakaupo ka, habang kausap mo yung kausap mo, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon ang laman ng iyong puso. Wala tayong maitago sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga rito, mga minamahal, nang magkagayoy tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, mga minamahal, nang magkagayoy pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Sa Jess, at pinaraan ni Isay ang 7 ng kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat ng anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. At narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya makikita mo, mga minamahal, ang pagpili, bakit ka pinili ng Diyos na maging kapatiran? Pinili ka ng Diyos maging anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil alam ng mahal na Panginoon, ang puso mo na kaya mong sundin ang kalooban ng Diyos.
Dahil makikita natin, pag hindi mo kayang sundin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi ka magtatagal, aalisin ka ng mahal na Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, mga minamahal, pinili ka upang magmana ng langit inhanda ng ating mahal na Panginoon. Kaya katulad ni David, mga minamahal, ang nagustuhan ng mahal na Panginoon kay David, mga minamahal, yung sekreto ni David, mga minamahal, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng iba, Brad, mahina ako sa puri. Hindi ka na ako magaling kumanta. Hindi man tinitingnan yan sa maganda ang tono mo, mga minamahal. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, kaya mo bang sumunod sa kanyang kalooban? Kahit hindi ka magaling umawit, mga minamahal, pwede ka namang pumalakpak, pwede mo ikaway-kaway yung kamay, pwede kang sumayaw, dahil yung pag-form ng pagsayaw o pumalakpak, mga minamahal, pagtaas ng kamay, yan ay pagpupuri sa Diyos. Dahil hindi naman lahat tinawag, mga minamahal, magaganda ang boses. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, na makita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na nagsisikap ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag nakita ng mahal na Panginoon, gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, pinipilit mo, mga minamahal, nagsisikap ka, malulugod ang Diyos. Kalulugdan ka ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya kung gusto mo ng langit, mga minamahal, kailangan ingatan mo ang iyong puso na huwag itong mailigaw ni numan, mga minamahal. Kasi ang kaaway, nagdo-double time upang mawalay tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, na tayo makapaglingkod ng tiwasay, mga minamahal, makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala daw tayong maitago sa mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin, wala tayong maitago. Kahit saan tayo magtago, mga minamahal, wala tayong maitago, mga minamahal. Ingo pagka sa kantang binisaya, walay malilong sa Ginoo. Besag asa ka mo adto, naaragyapon ang Ginoo, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon na sa langit, nakikita tayo kung ano itong ginagawa, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang Diyos ang gumawa ng puso natin. Kaya alam niya, mga minamahal, anong nilalaman ng puso natin, anong iniisip natin, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon sa langit, pero nakatunghay, mga minamahal, tinitingnan ang kanyang mga anak. Kung anong ilang ginagawa, mga minamahal. Ito'y mabuti o masama, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon. Wala tayong maitago sa Diyos. Basahin natin, Awit 33:13-15. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 33, mga talata po ay 13-15. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Kanyang minamasdan ang praise the Lord. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Sa 15, siya ang naghuhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Wala pala tayong maitago sa Diyos, mga minamahal. Kahit ano itong gawin, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon. Hindi pa natin magit ng ating mga bibig, mga minamahal, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Sabi nga nito, mga minamahal, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Nakamasid ang mahal na Panginoon. Kaya magugulat ka, mga minamahal, pag nakagawa ka ng pagkakamali sa harapan ng mahal na Panginoon, minsan yung iba, magtatampo kay, bakit kaya natamaan ako ng wali na yon? Yung mga ngaral, hindi na maalam kung anong nangyari sa iyo, mga minamahal. Bakit itong topic ng mga ngaral? Bakit, mga minamahal? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang mahal na Panginoon naglalagay ng talata at dapat bigkasin, siya ang naglalagay ng mga salita, mga minamahal, sa mga ngaral. Bakit ako natamaan? Mga minamahal, dahil alam ng Diyos, wala tayong may tago pala sa harapan ng mahal na Panginoon, dahil mula sa langit, nakatunghay ang mahal na Panginoon. Minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Nakamasid siya, mga minamahal, kung ano ang iyong ginagawa. Kaya wala tayong may tago sa ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga rito, mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya lahat ng gawa natin, mga minamahal, alam ng mahal na Panginoon. Kaya minsan, mga minamahal, pag natamaan tayo, sabihin natin, bakit nalaman? Kaya mga minamahal, patutuungan natin, beloved kapatid, mga minamahal, hindi ko makalimutan, talagang kinuha ko.
mga minamahal, sa dako daw tong Leyte nangyari. Isipin mo mga minamahal, mainit naglilingkod kanyang asawa. Pero yung lalaki, mga minamahal, matagal sila naglilingkod. Pero yung lalaki may ginagawa pa siyang kasamaan, mga minamahal. Umiinom, nagsisigarilyo, pero sumasamba siya. Tuwing wali daw ng preacher, matatamaan talaga siya, mga minamahal. Sabi niya, nagsusumbong yata sa preacher tong aking asawa. Kaya ang ginawa niya minsan, mga minamahal, ang kanyang asawa, ikinulong niya sa kanilang kwarto. Siya lang nagpunta ng sambahan, mga minamahal. Maaga siya. At ang diyang ginawa, mga minamahal, dahil, siyempre, yung sambahan, bukas yung sa likuran, dito yung pulpito, mga minamahal, nandoon siya sa ilalim ng pulpito. Minamasdan niya kung sinong lalapit sa preacher para magsumbong, mga minamahal. Inagwali na ang preacher. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng pulpito, kita ka ng mahal na Panginoon. Nagulat sa mga minamahal, totoo ang Diyos. Bigla daw siya lumabas, mga minamahal. Lumabas siya, umiiyak siya, totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Kaya doon siya binago ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit? Wala tayong maitago sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung may tinatago pa tayong ginagawa na hindi kalooban ng Diyos, ihayag yan ng ating mahal na Panginoon sa tamang araw, sa tamang oras, sa tamang panahon. Bakit ihayag, mga minamahal? Upang ipahiya ang iyong magawa para magmana ka ng langit na ihanda ng mahal na Panginoon. Kaya makita mo, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, bantayan, ingatan mo ang iyong puso, huwag tayong maligaw. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, may langit na ihanda ang ating mahal na Panginoon. Panglangit tayo, mga minamahal. Dahil yung nagluhod, nagpasting sa atin, hindi basta-basta. Ang ating mahal na pastor, ilang 40 days, mga minamahal, walang kain, walang inom, mga minamahal. Para lamang maabot tayo, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo dahil may totoo tayong propeta ng Diyos. Kaya wala tayong may tago sa ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga rito sa 15, sa 13, mga minamahal, ang sabi rito, sa 15, siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Ang Diyos pala naghugis ng ating puso at nakamasid sa ating mga... Kaya wala tayong may tago sa Diyos. Kaya ang ating gawin, mga minamahal, sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagtingin natin, mga minamahal, mayroong bubulong sa atin para malihis yung ating puso, mga minamahal, yung ating puso malihis. Mayroon tayong panangga. Tawagin mo ating mahal na Panginoon. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka para hindi siya makapasok, para yung ating mahal, ating puso, ating mabantayan, mga minamahal. Para pagdating ng panambahan, pagpasok mo pa lang dyan, hingi kang tawad sa mahal na Panginoon, pag-uras sa kantahan, mga minamahal, pag ibuhos na ng mahal na Panginoon, o kumatok na ang mahal na Panginoon sa iyong puso, handa siyang papasok, handa mo papasukin. Bakit? Malinis ang iyong puso. Nabantayan mo yung puso. Pag nabantayan mo ang presensya ng Diyos, mga minamahal, anytime babalik ang mahal na Panginoon, handang-handa ka na akyat sa langit na hinanda ng mahal na Panginoon. Kaya pinapabantayan ng Diyos ang ating puso. Mga minamahal, ingatan daw natin puso. Magsikap, ingatan ating puso, mga minamahal, alisin natin mga dalawang haka. Dahil bakit? Mga minamahal, ito yung magiging barrier natin para pumasok ang ating mahal na Panginoon sa ating puso. Para ito'y barrier natin, mga minamahal, para maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang pagsunod, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, maigi, mga minamahal. Kaysa nagsakripisyo ka, hindi ka sumunod sa ating mahal na Panginoon. Nag-ayuno ka nga. Hindi ka naman sumunod, mga minamahal. Ang pagsunod, ang maigi, mga minamahal. Sabi pa nga nila, mga minamahal, obedience better than sacrifice. Basahin natin, unang Samuel 13, 10 hanggang 13. Amen. Dito po sa aklat ng unang Samuel, kabanata po ay 13, mga talata po ay 10 hanggang 13. At nangyari, na pagkatapos niyang maihandog ang handog na susunugin, narito, si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita
na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa mga takdang araw. At ang mga Filisteo ay napupulong-pulong sa Michmas. Kaya aking sinabi, ngayoy, lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa naipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na inuutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, pinili si Saul, mga minamahal, itatag sana ng mahal na Panginoon para maghari siya magpakailanman. Ngunit si Saul, hindi niya sinunod ang ating mahal na Panginoon. Dahil nakita niya makalaban nila mga Filisteo, ang dami ng mga minamahal. Si Propeta Samuel, hindi pa dumarating. Kasi ang mga Israelite sa panahon nila, mga minamahal, bago sila makipaglaban, maghandog muna sila. Mga minamahal, maghandog ang mga propeta para pag masamyo ng mahal na Panginoon yung kanilang handog, mga minamahal, samahan sila ng mahal na Panginoon. Si Saul, mga minamahal, natakot siya dahil ang dami na ng kalaban. Ang tagal naman ni Samuel, naiinip siya. Hindi niya inantay, mga minamahal, hindi siya karapat-dapat na siya ang maghandog dahil may mga propeta, mga minamahal, nakalaan para maghandog, mga minamahal. Kaya hindi pala maigi, mga minamahal, agawin natin ang hindi natin obligasyon. Si Saul, mga minamahal, ang akala niya mabuti yung kanyang gagawin. Para sa kanya mabuti, mga minamahal. Pero sa mahal na Panginoon, hindi. Dahil hindi siya karapat-dapat na maghandog, na susunugin, mga minamahal, ay ito'y para lamang sa mga propeta. Kaya nga sabi nga rito, mga minamahal, at nangyari na pagkatapos niyang may handog, ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul, na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginagawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumating sa mga takdang araw at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Michmas. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Na ano niya man, inip siya. Hindi man lang niya pinahapon, mga minamahal. Kita mo, pagkatapos niya maghandog, biglang dumating si Samuel, mga minamahal. Dahil sa kanyang inip, mga minamahal, dahil sa kanyang takot, ang dami ng kalaban, mga minamahal. Si Saul, siya mismo naghandog na hindi siya karapat-dapat. Ito lamang ang paghandog para sa mga propeta, mga minamahal, saserdote, mga minamahal. Sila yung maghandog para sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon nagalit sa kanya. Sabi ni Samuel, anong ginagawa mo? Mga minamahal, ang sabi nga dito, mga minamahal, at sinabi ni Saul, anong iyong ginagawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat. Nakita niya, mga minamahal, maraming ang bayan, mga minamahal, natatakot sila. Dahil ang alam nila, mga minamahal, pag sila nakapaghandog sa mahal na Panginoon at nasamyo ng mahal na Panginoon ang alimuyak ng kanilang handog na susunugin, mga minamahal, sasamahan sila ng mahal na Panginoon. Ngunit may paraan sa paghandog. Ang pinipili maghandog, yung lamang ang mga propeta ng Diyos. Kaya mga may sabi pa dito, kaya aking sinabi ngayon, lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal at hindi ko pa may papamanhik ang kagalingan ng Panginoon noon. Ako'y magpumilit nga at ihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa ka ng may kamangmangan, hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na inuutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ng kanyang kaharian sa Israel magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa maling pag-iisip niya, mga minamahal, ni Saul, mga minamahal, hindi niya ginanap ang utos. Nagmamadali siya. Kaya minsan, mahirap itong magmamadali. Sabi na nga nila, mga minamahal, kahit dahan-dahan lang, at least na natili kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magmamadali, mga minamahal. Si Saul, mga nagmamadali siya. Ang tagal naman. Ang tagal naman ni Samuel, mga minamahal. Nainip siya, mga minamahal. Pero pagkatapos niya maihandog, biglang dumating si Samuel, mga minamahal. Kaya makita mo, mga minamahal, hindi niya sinunod. Ang pagsunod, mga minamahal, maigi, mga minamahal. Kasi naghandog ka na hindi karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kung minsan,
dalo tayo ng dalo, tapos yung ating puso pala hindi nakalain sa mahal na Panginoon, sayang. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Ang akala natin, mga minamahal, mabuti yung ating ginagawa. Dalo tayo ng dalo. Mga minamahal, samba ka ng samba, mga minamahal. Tuwing pananaman, andyan ka. Pero hindi ka marunong magpatawad, may galit ang iyong puso, mga minamahal. Hindi mo na ingatan ang iyong puso, wala pa rin saysay. Anytime babalik ang mahal na Panginoon, yun ang magiging hadlang para umakyat ka sa langit. Kailangan pala, mga minamahal, habang dumadalo ka, mga minamahal, ating anuhin ang ating mga puso. Kung ito ba'y naka-align sa mahal na Panginoon, mayroon ba tayong tinitingnan sa kaliwa na masama ang ating loob? Mayroon ba tayong tinitingnan sa kanan, mga minamahal, masama ang ating loob, mga minamahal? Kung mayroon pa, mga minamahal, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Kasi ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, malinis ang ating puso. Gusto mo ng langit? Malinis ang ating puso, mga minamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon, ingatan mo ang iyong puso, mga minamahal, ng buong sikap. Dahil ito'y daluyan ng buhay. Ito yung ang puso natin, mga minamahal, ito yung magdadala, mga minamahal, sa kapahamakan at sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Dahil pag malinis ang iyong puso, anytime babalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal, alam mo, may langit ka na patutunguhan. Hindi sa kapagkapahamak. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Dahil bilang tao, mga hindi yan maalis. Minsan, marunong magdamdam. May nakagawa sa atin pagkakamali, magdadam tayo. Pero alam na natin, sabi nga, hindi mo palipasan ng buong maghapon. Mahal na Panginoon, hayaan ko na lang siya. Ipag-pray mo, mga minamahal. Dahil alam mo, sa iyong prayer, mga minamahal, hipuin siya ng ating mahal na Panginoon. Kasi ang mahal na Panginoon, kaya mag-twist, mga minamahal. Magugulat ka, yung nakapagsakit sa iyo, mga minamahal, biglang lalapit sa iyo kinabukasan. Sis, Brad, pasensya na. Kung ayaw pa rin niya, mga minamahal, ipasa Diyos mo. Dahil ang mahal na Panginoon, magtatanggal niyan. Kasi ang gusto mo, mga minamahal, na kung gusto mo ng langit, tanggalin mo. Linisin mo ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong puso, mga minamahal. Pero kung ayaw mo pang gusto ng langit, nasa iyo yan. May free will tayong pumili, mga minamahal. Hindi tayo pinipilit ng mahal na Panginoon, pero ang gusto ng mahal na Panginoon, langit ang ating patutunguhan. Palakpakan natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Basahin natin, huli nating talata, mga minamahal, dito sa Gawa 13:22. Amen. Aklat ng mga Gawa, Kabanata 13, talata po ay 22. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasupungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Kalulugdan, sabi ng mahal na Panginoon sa last praise, mga minamahal. Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, naggagawa ng buong kalooban ko. Yung pala ang gusto ng mahal na Panginoon, yung gusto sunod ka, gagawa ka ng kalooban ng Diyos, kalulugdan ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya si Saul, mga minamahal, imbes sabi ng mahal na Panginoon, maghahari siya magpakailanman, mga minamahal, sa Israel, pinutol ng mahal na Panginoon hanggang 40 taon lamang siya. At ipinalit, mga minamahal, sino? Si Haring David. Ipinalit ang bata, mga minamahal, si Haring David, dahil alam ng mahal na Panginoon, si David susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, magugulat ka, mga minamahal, kung gusto mo ng langit, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Bantayan natin ating puso, mga minamahal. Sabi pa nga ng aklat ng Mateo 5:8, mga minamahal, mapapalad ang may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Yun ang kriteria ng ating mahal na Panginoon. Gusto mo ng langit? Kailangang malinis ang ating puso. Gusto mo ng langit, mga minamahal, mayroong mga pagdamdam ang iyong puso. Huwag mo nang isipin na may langit para sa iyo. Kailangan linisin natin, mga minamahal. Bantayan natin puso, hindi malis, mga minamahal, para ang langit na para sa atin, mga minamahal, inahanda ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag hindi natin lilinisin, mga minamahal, yung ating puso, yung langit para sa iyo, ibibigay sa gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Gustong malinis ang kanyang puso, mga minamahal. Dahil sabi nga nito, at nangyari, alisin niya ay ibinangon niya si David
upang maging hari nila, na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi na sumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung tao mga nakalugdan niya, yung gagawa ng buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Na kung ating ginagawa, hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal, alam mo na. Dahil palaging pinapangaral ng mga ngaral, mga minamahal. May free will tayong pumili, pero ngunit mga minamahal, yung ating mahal na pastor, hindi nagkulang ng pangaral sa atin. Yung mga ngaral, mga beloved ordained preacher, hindi nagkulang mga minamahal. May free will kang pumili. Ngunit ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, langit ating patutunguhan. Mahinanda ang Diyos, mga minamahal, na langit para sa atin. Ang kailangan lang natin, ingatan natin puso, bantayan natin puso, mga minamahal. Kaya ang ating panalangin sa mahal na Panginoon, likhaan tayo ng mga Panginoon ng puso, mga minamahal, na kayang sumunod sa kanyang kalooban. Habang inaawitan natin mahal na Panginoon, awitin natin pusong dalisay, mga minamahal. Ito yung gusto ng Diyos. Bigyan tayo ng pusong dalisay ng mahal na Panginoon. Upang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, handa ka mga minamahal, dahil ang langit handa ng Diyos, napakaganda mga minamahal. Ang aking nais, alikain mo, O Diyos, para sa amin. Ito yung ating hingi sa mahal na Panginoon. Ito yung ating panalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, likhaan mo ako ng malinis na puso. Ito yung nais ko, mahal na Panginoon. Likhaan mo ako ng malinis na puso, mahal na Panginoon. Yung isang puso na tapat sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Tapat, mahal na Panginoon, masumunod sa iyong kalooban. Isang puso sa iyo, wala ang ilangan. Isang puso tinitibok, ganay kailan. Walang iniisip ang puso mo, kundi papurihan, parangalan ng ating mahal na Panginoon. Lord, Jesus, dalisay ang aking nais, dalikhan mo ako para sa akin.
Mga minamahal, sa mga oras na ito, gusto ipabatid ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na kailangan natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin bantayan ang ating mga puso, mga minamahal. Ingatan natin mga puso, mga minamahal. Hindi natin magagawa ito kung malayo ang mahal na Panginoon sa atin. Ang gusto ng mahal na Panginoon, palagi natin nadadama ang kanyang banal na presensya, mga minamahal, upang maingatan tayo, mga minamahal. Manalangin ang bawat isa. Idulog natin sa mahal na Panginoon ang ating mga pangailangan, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila po magpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, magandang gabi sa iyo. Sa unang panalangin ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mahal na Panginoon, patibayin mo aming pananampalataya. Mahal na Panginoon, ingatan mo aming puso, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, hindi namin magawa kung wala ka, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming bitawan, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Na kami handa tumanggap ng putong ng buhay ni handa mo sa amin, mahal na Panginoon. Alisin mo mga kahirapan, alisin mong hadlang sa mga pagpapala, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw pong manguna sa amin, mahal na Panginoon. Palagi ka kakatok sa aming mga puso upang pumasok, mahal na Panginoon. Itong aming samot na langit sa matamis mo na pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Mga minamahal, ipatong natin kaliwang kamay sa parting katawan na may karamdaman, ang kanan sa ulo, problema man yan, dalawang kamay itaas. Sa ating live webcast viewer, kaliwang kamay sa parting katawan na karamdaman, ang kanan sa inyong mga gadget, mga minamahal. Manalangin tayo. Opo, dakila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, magandang gabi sa iyo. Sa unang panalangin ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida, iunat mo palang kamay, abutin mo lahat namin kapatiran sa lugar na ito, lahat ng uri ng karamdaman mula ulo ng talapakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, leprosy, pagka-paralyzed, kidney trouble, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, hadlang sa pagpapala, hadlang sa paglilingkod, cast out, cast out, cast out, cast out, karamdaman sa pangalan ni Jesus, be healed, be healed. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, tayo tayong lahat. Sabay taas ng dalawang kamay, mga minamahal. Tayo, sabay taas ng dalawang kamay. Sabay sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Tumalon tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Mga minamahal, bago tayo sa ating mga announcement, hanggang dito na natapos ang ating pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Bago tayo sa ating mga announcement, kukuha mo tayo ng special love offering. Ito ay pag-pray ng ating beloved preacher Ronel Bacabak, mga minamahal. Salud tayo manalangin, minamahal. Opo, mapagpala namin amang banal. Nasa langit po, sa iyo pa rin, Lord, akilat makapayang pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon sa una pa rin dalangin, sa ang kagalang-galang minamahal na pastor, sa oso mo na Panginoon, at po iwanak, at panunususuma mo, ang pagbang loob mo na Panginoon, at kayo po na Panginoon sa oso, taos puso pa rin kami nagpasalamat, mala Panginoon, hallelujah, praise ka sa kalakasan, kalusugan, mala Panginoon, pagkalugos sa amin, pag-ingat, mala Panginoon sa araw-araw, maging sa oso, mala Panginoon, sa mga kapatiran, matapat na bibigay, dahil sa mga special offering, mala Panginoon, ibalik mo po sa kanila, makalibong bisis, mala Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, gamitin sa ikalawak pa, mala Panginoon, sa mga gawain, ang lahat ng sulok na mudo maabot, sa mga salita, ito pong samot dalangin sa makapayang pangalan mo, mala Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise you. Amen. God bless you po, mga minamahal. Sa ating mga kapatid, sa ating mga announcement, ating banal na gawain sa lugar na ito, mga minamahal, alas 4, sa Wednesday, alas 4 ng hapon, hanggang alas 8 ng gabi, at sa araw ng Friday, overnight prayer, alas 10 ng gabi, hanggang alas 3 ng madaling araw, mga minamahal. At sa araw naman ng linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Iyan po yung schedule of services natin, mga minamahal. At sa ating mga dagdag pananaws, mga minamahal, sa ating lahat ng kapatiran, mga minamahal, sa August 24, mga minamahal, araw ng linggo yan, ang anniversary natin sa Dako ng Ayala, mga minamahal, doon tayo magagawain, mga minamahal, sa lugar ng Ayala sa August 24. Mga minamahal, wala tayo rito. Kaya ihanda natin ang mga sarili. Mga minamahal, sa August 24, mga minamahal, doon tayo. Alas 10 pa rin ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yung mga minamahal, hanggang alas 4, alas 3, mga minamahal. Yan po yung schedule service natin sa ating anibersaryo sa Dako ng Ayala, mga minamahal. At huwag natin kaligtaan yung ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal.
Monday to Sunday, except lang sa araw na ngayon, Merkoles ng gabi, dahil 7 p.m. to 8 p.m. mga minamahal, maging complete kasi sa oras natin. Alas 8 na tayo natapos dahil mag-umpisa yung ating Jesus Merkaawa alas 7 ng gabi mga minamahal. Kaya araw ng Huwebes hanggang Martes lang po. Walang Merkoles tayo mga minamahal. Ayan ang Jesus Merkaawa. I-type lang ninyo sa inyong mga Facebook page mga minamahal, GMCIM Sambuanga Outreach at saka sa YouTube channel natin, GMCIM Sambuanga mga minamahal. Iyan po mga dagdag ating mga announcement at wala tayong dagdag announcement mga minamahal. Kaya sa pagkatapos nating closing prayer, yung palihan sa harapan lamang mga minamahal at tayong lahat ay tumayo mga minamahal at ibigay natin pagkataon sa ating mga closing prayer ating beloved brother Edward Lizardo. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po yung manalangin mga minamahal, hallelujah. Dakilang mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Pinisuis, hallelujah, mahal Pinoon. Sa oras ito kami po ito, puso nagpapasalamat, mahal Pinoon, una sa lahat sa ating hallelujah, mahal Pinoon, sa paglangis, mahal Pinoon, sa banalagawain, sa bawat yugto, mahal Pinoon, sa mga pag-awitan ng mga joyful song na awitin, sa mga solemn song na awitin, mahal Pinoon, sa pakikinig po ng mga buhay na patutuo, sa bahagi po ng pagbibigay, lalo tigit po, mahal Pinoon, sa yung banal na salita namin napakinggan sa oras ito, na dinadala ng mga pinagpalang mga ngaral, mahal Pinoon, amin kang pinasasalamatan, mahal Pinoon, sa bawat yugto ng balagawain, sa yung paglangis, mahal Pinoon, sa yung pagkilos, sa yung banal na presensya, sa aming kaligitnaan. Maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah. Sa oras ito, kami sa pagsamantalang paghiwalay, mahal Pinoon, hallelujah. Kami dinadalangin, pag-ingatan mo pong bawat isa sa amin, mahal Pinoon, idako mo po ng malulahati sa kanya-kanyang paroroonan, sa kanyang tahanan, mahal Pinoon, ng ligtas ang bawat isa. Ilayo mo po sa mga sakon at disgrasya, mahal Pinoon, hallelujah. Ito po kami sa matalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, praise the Lord, hallelujah. Amen. God bless you po. Maglamanuan ang bawat isa mga minamahal.